total danger. What is the example nito? Naglalakad ka, mayroong construction, wala kang helmet, lalakad ka. Yeah? Nalaglagan ka ng something. Debris. Ano nangyari? Accident? Accident ba yun? Accident yun, di ba? Safety? Yes. Pero kung naglalakad ka, binato ka, the intention. No? Intentional danger. And that is something to do with security. Why? There is a criminal act. Yeah? The criminal intent. So that's the difference. No, yung ano ko, nakurap. So, pagdating dito sa seaport, pag nasa pier kayo, what are the important things that you should be wearing? Tawag natin doon, PPE. Ano ba yung PPE required sa atin? Sa pier, kahit na broker ka, agent ka, chandling ka, everyone inside the port facility dapat naka number 1, protect device vest, di ba? Number 2, dapat naka safety shoes. Number 3, dapat naka hard hat. So yun lang naman yung pinakatatlong basic. Now, if you are going to work like mooring, like maakyat ka sa taas, especially yung mga sa SDS, no? You are in the anchorage area, anong kailangan naman? Life vest. Diba? In additional to that, bakit? Para saan ba yung helmet? Yung hard hat? Remember, barko ay yari saan? Kahoy, bakal. Bakal yan. Confined space. Ang tendency, mauuntog at mauuntog ka. No? Kasi yan, depende. Kung yan ay tugboat, depende sa kanila kung ano yung mga height. Sa mga European country, matatangkad sila. Panay yung yuko nila. Tayo lang Pilipino, pag pumasok talagang diretso eh. Diretso, kulang eh. That is our height eh. Yan yung height natin eh. Pero, pag umaakyat ka naman, talagang aabot at aabot ulo. Many times na akong nakaakyat sa bangko, talagang tumatama yung mismong helmet ko. What if wala akong hard hat? Tumatama yung hard hat ko. What if wala akong hard hat? Ulo yung tatama sa akin. So, it is very important that you have your hard hat. And i-issuehan naman po kayo. Now, as a cargo checker, requirement din po sa inyo to have your vest, your hard hat. Yung tinatawag nating safety shoes, it will follow na lang if ever, no? Pero required din kayo na magkaroon. Kasi eventually na meron kayo chine-check at malaglagan kayo, protection sa inyo yun, no? Okay. So yun. But in the new normal na kasi ito ngayon after May 15, tawag natin new normal. So required na tayo merong face mask. So that is the new normal. Now, I'll be discussing, that is for the safety, no? Now, pag meron pong aksidente, insidente na nangyari sa port, dapat pong laging nire-report sa supervisor, tama? Then, if that is an act wherein kailangan namin magresponde, like for example, meron nalaglag na isang crew doon sa isang vessel, nakita nyo habang nag-check kayo. So, pag-report nyo sa supervisor, definitely, dapat i-report nyo agad sa safety. Para kami, marirespondihan namin, no? Kasi, the protocol will be, report nyo sa amin, kami, mag-disseminate the information, i-assess namin kung sino ba ang dapat namin tawagan. Kailangan ba tawagan namin yung PNP? Kailangan ba tawagan namin PCG lang? Kailangan ba namin tawagan ecology? LED? No? If you have the proper training, you would know kung sino yung dapat yung tawagan. But the protocol says supervisor nyo. Tandaan nyo ha, supervisor nyo, then it will follow. Pag sinabi ni supervisor na, sino ba dapat tawagan? Safety. Tatawagan nyo ngayon si safety. No? So lahat ng number na yan, available naman yan. No? Kahit na yung cellphone number namin, it will be available sa inyo. Now, kung yan ay aksidente in the road, wala na sa port facility natin, wala na sa pier natin, pwede pa rin naman kayo mag-report, but iba na po magre-respond ron. And pag yan po ay traffic, alam niyo na kung sino re-reportan, LED. Pag yan ay car accident, LED. Pero pag yan ay may kinalaman sa mga, let's say, aksidente, may tao nang involved, ambulansya na kailangan isama ng tawag pag meron na nasaktan. Tama?
So, kasi sa US, ang setup, pag tumawag ka ng 911, automatic tatlo sumusunod. Ano yung una? Police. Pangalawa, ambulance. Pangatlo, fire. Yung tatlo, hindi bilig. So, yung tatlong yon. Pagkatapos nun, yung pang-apat, yun yung billing, yun yung sakit. Kaya bawal ang prank call sa US, no? $1,500 ang fine. Pag yung prank call, yun ang bayad doon. Okay, so, you will be again invited to, pag meron tayong tinatawag nating safety awareness, safety training na gagawin natin sa seaport. But with this kind of new normal, it's very hard to convey awareness wherein limited lang yung tao. Kayo nga 10, ang hirap pa dahil we have to have yung distancing. Sa new guidelines, this was released kahapon, May 4, by the Department of Transportation. Okay, so nagawa ko na yung PowerPoint presentation nito. This is what we call in view of general community quarantine. This will be our new norms. So, for ships and port terminals, they have 15, no? But not necessary, lahat to susundin natin. What is applicable at pwede pa natin magdagdag. With this new issue, the Public Health and Safety Deputy Administrator or the department will issue a new guidelines for DCQ. For now, meron na tayong guidelines from Marina and DOTR na we will follow. Number 1, passenger vessel capacity must reduce to 50%. Vessel, ibig sabihin, wala naman tayong passenger terminal dito, so it is not applicable to us. Pero 50% ang down. Alam ko, pati sa mga buses, sa mga train, ganun din, 50% din. So, pati yung mga jeep, no? Magkakaroon na rin ng cut-off, no? Reduced capacity. Wearing of face masks and other PPE is mandatory inside any public transport vehicle. Ibig sabihin, kasama ang ports, terminals, and other port facilities. So, lahat tayo required na. Merong face mask. And one thing, yung mga hindi nagsasalamin, you should have your goggles, no? Lalo na pag naikipag-usap sa client. Yung nakita niyo yung lagi kong dala, bakit? Kasi tendency na ikipag-usap kayo, minsan, hindi mo na naintindihan yung kausap mo, binababa nila, they will try to talk without it. So, tendency, lalabas yung ano niya, tapos, pwedeng maging route niya is yung mata nyo. No? Kaya dapat as a safety o PPE natin, dapat meron kayong eye goggles. Now, actually, pagka ikaw ay frontliner, yung tinatawag nating high risk personnel, high risk frontliner, dapat face shield. Talagang face shield po. Pero sa atin, since now we have our distancing, we have yung tinatawag nating online processing, so medyo mano na. At kayo, makakausap nyo naman ng mga consignments, yung mga nagpa-process, nagpapa-check sa inyo ng tally sheet, will be observe distancing, observe your PPE, tapos sabay frequent hand washing. Nandito rin yan. So number 3, sanitary measures. So sanitary measure, they require, number 1, alcohol, gel, frequent hand washing, tapos ito, sa public transport wherein wala naman tayo but meron dapat foot bath. Remember ha, sabi ko sa inyo, this was released May 4. Anong date ngayon? 6. May 6. So, bagong-bago pa to. They are already crafting kung ano yung nakadesign sa atin. But, ina-adapt naman na natin yung foot bath sa ibang mga malls, sa mga groceries. Ina-adapt na yan. So, kailangan yung tumapak. Now, sa akin, sa part ko, sa bahay, meron na rin akong foot bath. Ano yung foot bath? Tela lang yon. Tapos sabay, tuwing may lalabas, may lumabas at papasok, binabasa ko yon, ang tinatawag nating solution, disinfectant solution. Ano yung nakalalagay mo ron? It's around 1.9, no? 1.9 to 1.8 proportion ng sunrox, bleach, anything that matapak. Kasi sa akin ginagamit ko chlorine. So, haluin ko yun, babasahin ko yun, dun siya tatapak. Tapos sabay yung sapatos, katulad ko mamaya, pag-uwi ko, ilalagay ko dun somewhere na mabibili sa araw kinabukasan. Tapos sabay, everything strip out yan. Diretso ka sa sila. Ligo na kagad. So,
So that is the proper safety precaution to help you prevent spreading that kind of disease. Remember, when you go outside your home, automatic, you are exposed. That's why you should observe safety precaution kagad. It is not for you, but it is for your family also. No, tandaan nyo ha, lagi. Physical distancing, respiratory hygiene, top etiquette shall always be observed. That's number 4. Wherein, under ECQ, ino-observe na rin natin. Individuals shall undergo mandatory checking of body temperature entering the terminal. That's why, di ba dito sa pinaparil kayo before. No? So it will, again, siyempre pag nahulog siya ng battery, minsan nakakalimutan nila, but it is a mandatory in every establishment na. No? Imagine pati yung sasakay ka lang ng jeep, paparimin ka na. No? Paparimin na ngayon, sasakay ka ng jeep. Number 6, health protocol from shall be accomplished. Ito ginagawa to sa mga passenger terminal. If you are a frequent flyer o frequent traveler, meron tayong sinasagutan na health form ng Bureau of Immigration, yung BOQ pala, Bureau of Quarantine, sa barko man o sa eroplano. So tuwing bababa ka, kahit sa bansa, pipilap ka nun. Tapos sabay din ang surrender mo. This is applicable for passenger. No? At we will think kung pwede maging applicable sa atin. Aside from that, number 7, areas from the frontline service, port facility, passenger terminal, port clearing officer, other areas shall be retrofitted. Some of the agency na retrofit na nila yung kanilang mga office, distancing, o kung dati na pwede yung magkatabing ganyan, ngayon medyo malayo na, and some of the agency meron ng barrier which is yung plastic lang, transparent plastic, nilalagyan na nila. So everything is being retrofitted to tinatawag natin new normal. Yun na magiging normal natin. So bawat offices dapat ma-retrofit na tinatawag may barrier. Kipag-usap ka, medyo 1 meter apart, yun na yung bago ngayon. Disinfection of facility, yan, of such food bath, hand washing station with adequate supply of alcohol, soap, sanitation tents shall be established at all entrances. Before, when the WHO discourage yung tinatawag nating mist bath, yung papasok ka sa isang enclosed area wherein binubugahan ka ng disinfectant solution, the issue was it will not help prevent from acquiring you the virus. Kasi binabasa ka lang niya, tapos sabay, the only problem is not all personnel is walang allergy dun sa solution na yon. Pag nag-touch sa skin mo, magkakaroon ka allergy, it will cause another problem. Remember that the virus, pag pumasok sa inyo yan, merong allergic reaction. So, taka kayo kung paano ko nalalaman yan, no? Pero, ano yan ang ano natin, ang reaction natin sa virus, magkakaroon ng pamamaga dun sa may baga natin. No? So, if ever na merong pumasok sa katawan mong liquid na nagkaroon ka ng allergic reaction, the allergic reaction will go through, papasok yan sa internal organs mo at pwedeng tamaan ang baga mo. Remember, ang virus, baga ang unang-una. No? Yung baga yan, why? Kasi dito yung mouth, lalamunan mo, tapos baga mo. Yung pinakalas kasi dito, namamaga yan. So, kaya yung kay Pabunan, that's ano natin, hopefully sana ma-approve na. Next will be high touch surface must be disinfected every 2 hours. So sa ngayon, wala na po kaming tinatawag naming maintenance because of this ECQ, they are not capable to go to work. So let's help yung agency natin and work together to address this, no? Workplace mo, linisan mo. No? Workplace nyo, pagtulungan nyo linisan. So, yun lang yung ano ron. Then, number 10, information of hygiene sanitary shall be widely disseminated, which is ginagawa naman namin, ginagawa ng Seaport Department. Cargo operation shall remain unhampered. Lagi sinasabi ng DOTR at ng Pangulo natin na dapat hindi ma-hampered. Seamless, yeah? Kailangan tuloy-tuloy. Operation of passenger vessels shall be allowed during BCQ, providing sea travel
is authorized in the port of origin and destination. It means bawal pa rin ang ang pagsisail, no? Depende kay PCG kung ano yung aalaw niya, because there is an authority na dapat papayagan. Kung dito ka sa Port of Subic Bay, papayagan mo siya mag-travel, at yung destination papayagan siyang tanggapin. Sa GCQ, it will open up those kind of parameters. Pero sa ECQ, bawal ang pag-travel from one point to another. The next, any person below 21, alam niyo na to, below 21, it means 20 below, 20 and below. Pag wala pa kayong 21, hindi kayo pwede. Pagka 60 kayo, hindi rin kayo pwede. Now, that's why sa Seaport Department and other department as well is yung 60 above hindi na po pinapapasok since March 16 when the ECQ started. So hindi na sila pinapasok. Sino ba yung mga napapasok? These are the personnel, dahil nga kulang tayo sa tao, very essential sila, especially yung driver, pinapapasok namin because number one, wala siyang physical condition that will affect also yung kanyang immunodeficiency o kaya naman atakihin yung kanyang immune system. So, physically fit, pero 60 years old na. But this, again, binabaan na rin namin yung number of personnel na pumapasok dito sa seaport. So, yung essential lang ang pinapasok namin. And the sea travel of the following shall be permitted provided that they will present proper identification, access control, pass permit, health workers, government official, frontliner personnel, those traveling for medical, humanitarian reason, those transiting to the airport for travel abroad. Worker is permitted establishment, person providing essential goods, services, public utilities, essential skeletal workforce, deportated OFW and non-OFW return to their residence, and other person transported to the airport of national government upon conduct of necessary quarantine protocol and include concurrence with the receiving LGU. Now, if possible, COVID-19 testing upon resumption of work, to depende to, no, kung how capable an agency is. Dapat before the resumption of work, yung mga frontliner natin, mag-COVID test na. So that's why, halimbawa kayo, frontliner kayo, no, hindi ko alam, swab lang naman yun, swab lang, hindi ko sakit. Ha? Sa nakita namin sa link ko, mga ganun po, pikit. Kasi number one, kung bakit naging gano'n, yung dila kasi, yung dila natin, once na hindi natin nilabas, ang tendency kasi, nagsushorten yan, di ba gano'n? Kasabay, tinatakpan natin yung lalamunan natin. Pag tinatakpan natin yung lalamunan natin, so ang tendency, kaya sumasakit, bababa niya yung dila, ibababa mo yan eh. So yung ginamit na pang swab, binababa niya yung dila. So para umabot doon sa malapit sa lalamunan, no? So kasi yung further yung kuha nung swab is the most accurate, no? Hindi pwedeng dito lang kasi kung dito lang candy lang kainin mo, candy lang ang lalabas na result. Pero kung doon sa may medyo malapit doon sa may lalamunan, which is very sensitive yan, pag nagalaw yan, di ba, parang nasusuka ka, yan yung sinusundot para masuka ka eh. So gano'n na nangyayari, kaya pagka papansin niyo sa YouTube o kaya sa any platform, pagka kinuha na ng swab, parang naano sila. Number 2 is the proficiency of ng healthcare worker na kumukuha ng swab. Not everyone is proficient as the other, no? Meron talagang magaling na hindi na na tumatamaan yung tinatawag natin dito sa lalamunan, no? Tinamaan yon. So masusuka-suka ka talaga. So proficiency. That's why one of the program of the DOH is to train more, no, COVID proficient personnel, healthcare workers. So yun yung natin. So in Seaport Department, it is very important that tumanim sa isip nyo na hindi pa tayo tawag ito magaling or free sa COVID, no? Tandaan nyo, everything you touch, suspect meron niyang COVID. At lagay nyo rin sa isip nyo na kapag kayo nakikipag-usap sa ibang tao o humarap sa tao,
ang ilalagay nyo sa isip nyo, baka mahawaan nyo sila. It is not ikaw ang mahawaan nila. Kasi pag ikaw ang mahawaan nila, ikaw ang aalis ikaw yung ano So, ikaw ang makakahawa. Lagi nyo, yun lang ang isipin natin na sa safety protocol is kayo ang makakahawa, not the other way around. Kasi pag the other way around, mag-iiba kasi yung ano nyo yung pananaw nyo. Kasi papangit naman ang tingin nila na ikaw yung ano. No? Anyway, so this community quarantine guideline from DOTR will be scrutinized by our Public Health and Safety Department and will issue again. Diba, lagi nyo naman napapansin sa Facebook, any platform, nag-i-issue tayo ng guidelines regarding sa pagbubukas ng ating school. No? Pagbubukas ng ating SDMA sa bagong new, no? Sa new normal. Ito na yung new normal. Hindi na uubra yung okay, I'll give you an idea, an estimate. Sabi nila, meron kasing yung sa Singapore, meron silang platform or application na in-embed paano i-predict kung kailan magiging flat. Yung flatten the curve, yung tawag natin. The curve is always up. Lagi yon. What happened to Singapore was, nag-flat na, tapos in-open. Pag-open, shoot up. Why? Kasi, yung ibang nasa loob, wala nga siyang sakit. Yeah, wala siyang sakit. Pero, nandun lang sa area nila, binuksan, nakahawa, lahat na. Mas marami, mas malala. Kasi lahat gigil na gigil lumabas. The new normal will Second wave. second wave. The new normal will be ito, 50% workforce, Next year. Next month. Ay, possible, pero hindi pa rin. The travel ban around the country will be at least 6 months. Bawal Sa pa 16 mag-travel kung hindi ka essential. May 16. Yun yung ano niyan. Basta Pero, makakatakot yun. pagdating sa abroad, you are discouraged to go abroad to 2 years. So, hindi na ako makapag-plan. Hanggat maaari, like, kung dalawang kotse mo, huwag ka na. Bawal mag-abroad 2 years. Pasakay. Wala naman iba sumakay. Oo, ganun. Kasi depende yan Hindi sa naman country mo eh. nagdadamot, ah. The best country na ano is Kasi Ah, sasakay mo combating pamilya mo. COVID Tama. is Hindi mo masabi. Vietnam at saka Kaya nga nagaganito tayo. New Zealand. Ano nangyari sa New? Ano bang ginawa ng Vietnam at saka New Zealand? Vietnam and New Zealand close the country on last January. January 5, 3 months lockdown in New Zealand. Sipin mo 3 months, April lang sila nagbukas. So, from that, lockdown. Wala na talaga. Walang pumapasok, walang lumalabas. So, may control na kagad. Na-control na. Hindi ka tulad sa amin dito sa seaport, expose ka na, nag-meeting pa kayo, na-expose ka. Okay, so meron kami 14 days quarantine. Kasi essential kasi tayo yung seaport, essential tayo. So, ang ka-meeting mo talagang high-end talaga. No? Galing sa Senado, alam nyo na kung ano nangyari sa Senado, paulit-ulit, paikot-ikot. So, one of the senator, ewan ko kung anong nangyari, pero kayo nang bahalang maghusga, you are under PUI ka eh. Di ba? PUI ka. May kukote ka ba? Tapos sabay pupunta ka sa isang area wherein high risk din, hospital. Hospital pa. In-expose mo lahat ng health. Ayun. Tapos some naman is tinatago nila. Ito lang ang nakakatakot dito. Once na nagkasakit ka, kahit hindi COVID, suspect nila COVID. That is the new normal. Ang nakakatakot dito kasi simple lang. What happened to our law enforcement department officer and ED officer natin? Dialysis lang. Suspect nila COVID. Kawawa yun. Kaya nga. Kawawa eh. Yung kawawa. That's why it's very important. Suspect, ano yun na kagad? Kung meron kayong health condition, ingatan nyo muna, mga bata, ingatan nyo. Palakasin yung immune system nyo, linisan nyo lang yung kapaligiran nyo. Frequent hand washing, alcohol, wala yan. Dati-dati, babae lang ang maarte, laging may alcohol sa ano. Di ba? Totoo naman. When I was in Japan in 2018, ang normal sa kanila may face mask sa mga train, sa LRT. Nakamask, nakaganto. Noong 2019, nasa Singapore ako, ganun din, nakamask din yung mga tao. Bakit ganon? Kasi culture na nila,
na cup etiquette, ayaw nilang mahawahan, ayaw nilang makahawa. That's it. Pero nga, sabi ko nga, safety culture, ayaw mong makahawa, ikaw lagi may sakit, kaya ka nagmamas. Pero sa kanila ang galing. Sipin mo, 2018, nakamas na. Yung pala, matagal na nilang ginagawa. Kung kayo, frequent flyer kayo sa home, may mga Chinese lagi nakamas yan. Sa Manila, last year, before the COVID, kala ko, kaartihan lang yung mask kasi napaka-init doon, napaka-alikabok. Totoo. Talaga naman, kasi pag lagi ako yung lagi pupunta ng Manila, pag pupunta akong dumadaan akong EDSA, sa kayo, LRT Road, lahat sila nakamas. Ordinary. No? Ordinary nakamas sila. Yung matatanda lang, yung mga matatanda ayaw, yung mga bata nakaganto. No? Mga teenager, mga kolehiyalan, nakaganto. So kala ko kaartihan lang. Siyempre, sasakay ka, nakaganyan. Siyempre, may inis ka. Hindi naman ako mabango naman ako. Pero, I do believe those person is protected from this kind of disease ngayon. So, sila yung mga safe. Yung mga katabi nila na ayaw magmask, tapos kung makahawak doon sa... Lahat yun talaga na mahahawakan mo. Yung mga handrails, pagkatapos kung makahawak sa mukha, ang init. Mainit sa LRT kaya. Papawisan ka. Subukan ko yan. Talagang naliligo ka sa pawid. Pero they are the one who I do believe kasama doon sa 10,000 na ngayon na. 10,000 na ba last kahapon? O 9,000 pa rin. Anyway, ganun karami na ngayon ang natin. So, in the US, basta no, sakit sa US, di ba? Nag-party-party pa. Party-party! Spring break eh! They don't care. Spring break. Di ba? I don't care. Kaya yun lang, nagkakaroon ng discrimination. It is not just yung Chinese ang tinitira nila. Basta Asian. Sa Singapore, sa UK, sa London, I'm not Chinese, binubugbog. Papaaway ka talaga. Discrimination. Oh, siyempre, ganun din naman yung mga Chinese pag nandito, nag-discriminate ka. Di ba? So, may discrimination in terms of how they address this kind of issue. Kasi nanggaling sa kanila, o sila mismo. And the numbers is not the real numbers that we see. No? Nakatago yan tunay na numero na yan. And I hope, sana wag nyo nila itago. But, government nila yan eh. Sa atin, dapat hindi tinatago. Bakit? Ito yung basis kung dadalhin tayo sa GCQ, BCQ. So, tapos na ako Okay, so yun yung ano natin. Okay, any question guys? Kinabahan, sir. Kinabahan kayo? COVID lang yung... Front liner. Sige. Pumasok ka, di ba? Yung damit mo, di mo na rin papasok sa loob ng bahay. Yes, okay, ganito. Oh, Okay, ganito yung practice. This is not this is... Ito yung, hindi ko sinasabing standard, but this is what I practice and I want to be, gusto ko maging practice nyo rin. Number one, before kayo pumasok, yung sabi ko, di ba yung foot bath regarding doon. Dapat yung sapatos nyo, huwag nyo na ipapasok. Wala nang pasukan ng ano. Pero papasok kayo eh. Papasok kayo. So, number one, may undershirt ka, di ba? Undershirt. Ayan, lagi naka-undershirt. Meron din akong boxer shirt. So, bago ako pumasok, huwag na kayong magpera sa bulsa. Dapat yung sa bag na. Huwag na rin kayo mag-wallet, nasa bag na rin. So, pagdating ko sa bahay, nandun yung asawa ko, naghintay sa akin. So, ang gagawin ko, ubarin ko to, iwan yung undershirt, tapos may boxer shirt, ubarin yung pantalon, lalagay may box ako, A4. May box ako ron, maliit. A4 box. Lalagay mo doon. Ito, external. Di ba? Tapos, dire-diretso sa CR. Nandun na rin yung towel ko, liligo na ako. So, tandaan natin, ito kasi hindi natin alam, baka habang naglalakad tayo, merong may virus na kumapit. But, yun na. Dapat yun, naka-plastic. Kasi nangyari na sa akin to eh. If you could recall the 2011 SARS, I was a nurse before. Registered nurse po ako. So, I was in the clinic sa New Era General Hospital wherein we battled SARS. So, ganun po yung naging practice ko, naging practice namin. At yung white shoes ko, yung sapatos ko, meron din siya sariling box. So, nilalagay doon. So, naka-plastic bag. Plastic bag.
Pero yung plastic bag na yun na mismo ang ginagamit ko every time na uuwi ako kasi daily yung pasok. Yun na rin. So, pagkalagay sa plastic bag, bubulin yon, nalagay na din sa may tatabi na. Kung meron kayong labas, huwag nyo isasama sa damit nyo. Huwag nyo isasama sa damit ng mga bata kasi baby pa yung bunso ko. Hindi sinasama yon. So, yung undershirt, yun lang ang naisasama namin because externally, yung virus dito kumakapit sa mga external clothing natin. So, yung sapatos natin, meron namang spray bilad sa araw. That's why I'm using 2 shoes before. Ginagawa ko yung spray ako, tapos bibilad ko sa araw. That's it. So, the solution, sabi ko nga sa inyo, 1:9 o kaya naman isang kutsara, yung 1 litro yung 1 litrong tubig, lagyan yung 1 kutsara o 2 kutsara na Domex or chlorine, Sonrox, anything, maamon nyo maano yun. So, yun ang gagamitin yung pang foot bath spray, yung pang spray, yun ang gagamitin nyo. Okay na yun. Tapos ito, huwag nyo gagamitan ng sabon na panligo. Ang ginagamit dito dapat yung detergent. Tandaan nyo, detergent. Kasi walang effect yung sabong no? Kasi ito kakapit sa tela matagal. So next, yun yung ginagawa ko. Hindi ko sinasabing yun ang standard, but yun yung pinractice namin when I was a nurse at binabattle namin yung SARS before. So ganon. Tapos the rest, yung gamit mo, yung ginagawa nila ngayon, yung pinupunasan yung mga pinang grocery. That is true. Pero kasi matrabaho. Pero totoo yun, yung pupunasan mo, dapat naka-gloves ka, pupunasan mo yun na basahan na meron disinfectant, pupunasan nyo yung bago nyo i-store. Now, yung sa mga external na gamit nyo naman, halimbawa yung bag, kung may lalagyan na kayo sa labas, iwanan nyo na lang sa labas, sprayan nyo hanggang sa matayo. That is the practical at saka yung ginagawa namin before. No? Pagdating sa sasakyan, bawal mo pasakay. Tupang mo naman. Hindi. Hindi, bakit ka mo? Kasi although kakilala mo siya, hindi mo alam kung saan siya nanggaling. So kung papasakay mo siya, ganun pa rin. PPE, nakamas. Tapos, disinfect naman ako. Every time na nag-disinfect naman ako. Pag may pinasakay ako. Ang dami. Pero kailangan eh. Sa ngayon, okay lang normal. Pero ngayon, hindi na Pero mga kaopisina ko, pinasasakay ko basta along the way ko. Tapos sabay, i-sprayan na lang. Ano pa ba? Mga dokumento, tuntel, ito mga hindi naman siya pero frequent Meron alcohol. din. Meron siya, napaka. 3 hours ata ang papel. Kasi sisip-sipin kasi ng papel yung virus. O kaya si process pag nag-receive sila ng papel, Spray. pinag-sprayan nila, marami silang alcohol Sa cargo, ang ginagawa, yung Guantes. kamay na lang ang ina-alcohol. Kasi wala kang Gloves. Wala. Sila ng gloves na Pero ano yan? Pero simula naman ang pumapasok sila, hindi pa sila. Okay lang ako. Pero kung asymptomatic. Pero totoo yun, dapat maligo kayo pagdating. So yun lang yung Huwag kayong pumalangala sa bahay nyo. Kasi lalo na ngayon, mag-field na kayo. So Ma-expose dapat kayo. maingat kayo. Yung mga mask nyo, actually yung iba pwedeng nilabahan. Samahan nyo lang ng Clorox. Kaya kung isa lang yung mask nyo, Bumili pa kayo. mag-extra kayo kasi kailangan nyo talaga. Meron, ito kagaya nito, nalalaban, mainit na talaga. So, Pero kailangan samahan nyo ng Clorox kasi iba na itong ganyan, Hindi biro yung virus, pero talagang Nila- kailangan mag-ingat tayo. di ba yung ganyang face mask, disposable yan. Pwede nyo ilagay dito, tapos lalagyan nyo ng tissue, or ako tissue na lang ilalagay ko eh. Hindi, meron ganito na reusable. Meron nga, kaso lang, ganyan. Disposable ba yan? Parang ganyan Ito, yung washable Ano to Kaya alam mo, makikita nyo kasi effectivity ng mask. Kapag talagang may, bawa, kandila, pag nahipan nyo siya, ibig sabihin hindi siya maganda. Hindi kailangan mag-doble kayo. Pumapasok. Pero Pero actually, may papasok. oh, pero ito, yung face mask na yan, ano lang yan, 2 to 3 hours lang yan. Expose na yan. Pero, depende. Like for example, nandito ka lang naman, tayo lang din naman yung nag-iikutan ng hininga. Tayo na yung magkakasama sa pag nagkaroon ng positive dito lahat. Ito lang ang tatawagan. That's why mahirap yung po. Lalo na sa field mag-init kasi Kasi sira yun. NST kasi walang aircon. Ewan ko kung gawa. Meron ka washable. Iniinitan. Yung washable na to, sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong lalagyan nyo ng tissue, lagyan ng tissue mas maganda.
Hindi ka sa tatay mo. Meron din daw siya niya. O, di ba? Ayan, Hihinga ako. lalagyan mo lang ng Iba ano. ako ngayon ang SMS. Pumunta ako naman yung SMS login. Ikaw ba? Nagagawa nga ako. Ikaw ba? Nagpunta ako ng Sige, ano eh. Alam mo na. Dito na ang mini. Nagpagawa ako. Pwede naman. 50 pesos isa yun, my friend. Hindi ko hiningi yung binayaran ko, yung babayaran ko yun. So, yun lang naman. Any more question? Wala na? Yes? Yung warm water, sir. Okay. Okay. Pag-gurgle, sir. Yes. Wala naman sinabi na hindi siya effective. Wala rin sinabi na advisable ni WHO, ni DOH. But that is possible. Possible solution. Why? Because ang tendency ng warm water, ng steam inhaling, ang ano niya is vasodilation. Yes, vasodilation. Ibig sabihin, magre-relax yung muscle mo. Magre-relax. Bakit? Ano ba nangyayari pag infected yan? Hindi nagre-relax, namamaga. So, pag na-relax yan, ang tendency, pangalawa, yung pa lang, relax. Pangalawa, yung mga merong virus na naiwan sa bibig mo, actually yung mga bacteria. Kasi yan para sa bacterial infection yan eh. Sa bacteria, yung virus, may sipon, which is virus, ang gagawin lang po niya ay i-declare o tatanggalin niya sa mga nakakapit na sa lalamunan mo. Pagkatapos, ano bang gagawin mo? I-inhale mo, di ba? Lulunukin mo. Anong gagawin niya? Totoo naman yan. That is true. Warm water, iinumin mo yan. Kasama yung bacteria, kasama yung virus. Pababa sa lalamunan, pupunta sa tiyan. Ano ba meron dito? Sa isang pugos natin? Acidity. So, eventually, mamamatay yan. No? Yun ay pag nalunok mo. Hindi naman natin lulunukin yun eh. Duduruan natin. So, hanggang sa ma-relax yung lalamunan mo, mawala yung pamamagat niyan. Tapos sabay kung ano man yung mga nakitira dyan is either dudura mo o kaya naman. It is possible. Sabi nila, it is possible. Bakit? Ang virus po hindi nabubuhay sa mainit na environment. And ang steam hot water is not hindi ko naman sasabing ineffective, but not enough to kill the virus. The virus could be killed in approximately, hindi ko kayang masabi, pero napakainit na surface. Kaya natin ibibilad sa araw na ilang oras. Tapos tayo, iinom lang tayo, but it will take some time. Inom ka lang inom. But if yun ang habit nyo, mas maganda. Kasi yan, ginagawa yan, para lang lumuwag yung baga mo, lumuwag yung lalamunan mo, matanggal yung bakterya sa lining ng yung mga mucus diyan para mailabas or maipasok mo para mapatay. No? So yun lang yung ano niya, Pero yung effectivity, as of now, claims nila, it could help. Hindi siya sinabing effective, but it could help. Okay? So, thank you and Thank you, sir. thank you very much, and I will give the floor to yung aking division chief, no, yung division chief ko at saka yung aming assistant general manager, si Sir Michael Philip M. Si Beth muna Ah, si pakilala mo. Si Beth ba? Okay, si Ma'am Beth, siya po yung head ng tinatawag nating Port Engineering and Planning branch ng Port Engineering Division. Si Ma'am Beth. First 10 cargo checkers na na-hire since, hindi ko alam, mga dumating ako dito was 2004. Fresh out of college. Ito unang trabaho ko. SG-11, Shipping Operations Specialist. Kasama ni Sir Alvin. From that time, hindi ko alam kung nakapag-hire na ng mga bagong cargo checker, no, Sir Alvin. Most of yung mga cargo checker natin dito is mga volunteers or yung mga internally transferred. So, hindi katulad nyo na kayo yung mga talagang na-hire for this position.
yung mga kasama nyo, yung mga matatandang cargo checker, ang natutunan nila dito is mostly based on their experiences. Hindi naman natin sila minamaliit, pero in terms of qualification, mas qualified talaga kayo sa papel. Pero marami kayong matututunan sa kanila, makinig lang kayo. Maraming matututunan, pero hindi lahat dapat i-implement o gagayahin nyo. That goes without saying na matatanda na rin kayo, alam nyo na yung mga tama, mali. Kung meron silang tinuturong mali o meron kayo nakikitang mali, then it's your responsibility to report it. Kay Sean, kay Ma'am Tina, maraming expectation sa inyo ngayon kasi dumadami yung shipments. And kayo nga na-hire kayo, emergency hire, talagang ni-request namin kasi kailangan namin ng tulong and kayo ang magiging frontliners. Walang papasok, walang lalabas na kargamento dito sa Subic kung hindi nyo nalalaman. You will be interacting with different types of people, yung mas scrupulous, meron nandyan yung mga smuggler, nandyan yung mga ano ang matatawag natin sa mga yan, yung mga Commerce. basta yan yung mga lahat ng klaseng tao makikita nyo dito lalo na sa position nyo. So ang request lang namin is always use your better judgment, common sense, and I know meron lahat kayo dito first 10, mga 122 yata kayo nag-apply. 10 kayong nakuha dito, ha? 156 ang nag-apply. 10 kayong nakuha. It's either through combination lang naman, competence or connection. That's the truth, di ba? Competence or connection. Pero ngayong on-board na kayo, you throw that, kung sinong connection nyo, kung sinong kakilala nyo, you throw that out of the window. Si June, ano yan, brother-in-law ko, pero wala akong kinalaman sa pagkaka-hire niya dito. Pinakabata. Pinakabata. And Still record? kung meron kayo nakikita sa tingin nyo na hindi tama o don't tolerate it, report it. Kung meron kayong nakikitang paano natin mai-improve yung operations natin, we would also welcome your suggestions. Maraming trabaho ang gagawin dito and we would need all the help we can get from all of you. Yun lang, mag-aral kayo mabuti. This is just the start. Yung totoong learnings makikita nyo pag nasa field na kayo. So, good luck and keep safe. Thank you.